Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. So mga ka-viewers ay hindi po ako magre-repair. So mayroon na akong i-share sa inyo tungkol po sa ating yung mga sirang solar lights. Yan. Tulad nito, ito nakita niyo. Yan, ito po. So ito po ang i-share ko sa inyo ngayon. Yung mga sira nyong solar, mga ganito, solar lights, huwag nyo siyang itapon mga ka-viewers kasi mayroon pa tong gamit. So yan, pero bago pa tayo magsimula dyan mga ka-viewers, so kung bago lang kayo sa aking channel at kayo po ay napadaan lang, yan, huwag nyo pong kalimutang mag-like, i-share at higit sa lahat, paki-subscribe na aking channel mga ka-viewers. At pakipindot na rin yung bell button dyan sa gilid at pakilagay sa all para updated kayo palagi or manotify kayo sa mga video tuwing ako ay nag-upload. So yan mga ka-viewers, start po tayo. Ito pala mga ka-viewers ay napulot ko lang to sa mga yung tinatapo na. Yan. So ito na to kasi ito kasi mga ka-viewers ay yung pabilog. Yung pabilog, ito ang niya, bali apat na ganito. So dinismantle ko at sinipalit ko ito. Ang problema kasi na sa na yon, sa solar panel na yon ay yung kanyang pinaka-board. So tad na ng kalawang kasi napasukan ng tubig. So sira na yung pinaka-board. So tinapon na ng mangyayari kasi hindi na gumagana. So ito, kinuha ko siya mga ka-viewers at yung kanyang panel kasi alam ko yung kanyang panel ay pwede ko pa yung gamitin para pang DIY. So ito naman, pwede ko pa din magamit ito. So ito ang ituturo ko sa inyo kanyang mga ka-viewers. Kung paano ito tawag dyan, recycle. So kung paano natin siya gagamitin uli or i-recycle. So yan po ang ituturo ko sa inyo mga ka-viewers. So kuha lang tayo ng isa nito. Yan, ito ang ating gagamitin. Kuha lang tayo ng isa. Ngayon, una natin gawin mga ka-viewers, ang kailangan na natin kung ito ay gawin nating ilaw, ang kailangan lang natin kung dapat mayroon kayong ganito, power supply na cellphone at saka itong kanyang pinaka-wire. Ito. So, ako mga ka-viewers, mayroon akong ginagawang ganito. So, DIY ko na. Yan. Ito, sira din kasi itong wire nito kasi maliit lang, naputol. So, sinusulda ko ulit, ginagamit ko yung ng electric pan, yung cable ng electric pan ginagamit ko. So ayan. So ito pong ginagamit ko mga ka-viewers para ito pang testing lang Yung ginagamit ko ito pang testing. Matibay kasi siya kasi makapal yung kanyang pinaka-wire. So ayan, kung mayroon naman kayo yung sa electric pan, as ito pa yung sa charger, yung cable niya, wala kayong iba, kung ganoon yun lang mayroon. So yun na lang gamitin yung mga ka-viewers. So una natin gawin ngayon. So ang kailangan natin, dapat mayroon kayong ganito at yan, USB wire. So yan. Ngayon, ititest muna natin ito mga ka-viewers para makita nyo na gumagana pa yan. So salpak ko muna ito mga ka-viewers at ititest natin siya. Yan. So ngayon, yan, balatan ko muna itong dulo nito at ititest natin. Yan. So yan, salpak natin sa mga ka-viewers. Try natin kung iilaw to. Yan. So yan, nakasalpak na yung aking ito na yung dulo niya. So dahil pareho naman sila, red, mayroong red, matik na yan. Itong red na to ay sa positive. Yan. So yan namang yan namang blue ay sa sa kanyang negative or ground. Yan po. Yan Yan, umilaw siya, di ba? Ang lakas niya. So ayan mga ka-viewers. So kung nakita niyo mga ka-viewers, siya, malakas. Maliwanag. Nakita niyo, di ba? Malakas siya mga ka-viewers at ang sakit sa mata. So mayroon pa akong gagawin nito mga ka-viewers para hindi masakit sa mata. Kasi masakit sa mata pag tinitigan. So ito, hindi ko na ilalagay ito. Yan. Mayroon akong gagawin dyan mga ka-viewers para di masakit sa mata yan. Di ba? Okay, so mga ka-viewers, napakalakas mga ka-viewers. Yan Ayun, di ba? Napakalakas. Yun Pwede natin gawing ilaw to sa bahay. Di na natin kailangan pang bumili ng bombilya or LED lights kasi napakalakas niya Pwede siyang gawing pang ilaw sa bahay mga ka-viewers. Yan Hindi nyo na kailangan bumili pa ng bombilya, ang bagong bombilya. So yan. So dahil umilaw yan, hindi pa nagtatapos dyan mga ka-viewers. So mayroon tayong gawin pa dyan.
dahil masakit sa mata yan, kailangan pa ko pa ito yung lagyan ng diffuser. Ito nakukuha ko lang ito mga kabiyers sa galing sa mga TV, yung mga TV na flat screen. Yan. Hindi, ako kasi pag mayroon akong mga ganun na nakukuha ko na binibigay sa akin ng mga magbobote, hindi ko yan tinatapon mga kabiyers kasi malaking tulong yan. Katulad dito, nakuha ko doon sa sirang flat screen TV. So ito po ang tawag nito ay diffuser. Iwan ko kung anong tawag sa iba nito. Ako tawag ko ito diffuser. Diffuser naman tawag din sa mga technician. Ito. So yan. So gawin ko lang dito mga kabiyers ay i-label ko muna to. Pasensya na, medyo madumi yung kamay. Yung kuko ko pala, kamay naman. Yung kuko. Medyo madumi mga kabiyers dahil alam nyo naman pag tayo ay so medyo yung kuko natin madumihan. Yan, so kakat ko lang muna to mga kabiyers. Yan mga kabiyers. Oh. Yan. Cut lang din siya ganun mga kabiyers. Yan. Tapos magsukat tayo ng kasukat nito. Yan, magsukat tayo ng kasukat nito mga kabiyers. Yun, gano'n natin siya mga kabiyers. Gano'n natin siya. Yan, dapat kasukat sila. Yan. Tapos gano'n natin siya. Kuha tayo ng ballpen mga kabiyers. Yan, tapos i-ano lang natin siya. Tawag dyan para label. Yan, tapos dito din kukunin ganun. Hanggang natin ang tanda para pag kinakat natin label. Hindi siya tawag dyan. Wait lang, malayo pa lang ko pinuputol ko. Ayun, malayo pa lang mga kabiyers yung pinutol ko kagwang na. Yan, so i-label natin siya mga kabiyers. Ayun. So yun ang tama. Tapos ngayon natin ulit ang tanda. Yan, para di tayo maano. Yun. Ayan mga kabiyers, gigugupitin natin yan. Yan, diffuser. Ano to mga kabiyers? Diffuser. Ito mga kabiyers, itong diffuser na to, hindi lang to magagamit sa mga ganito. Ito mga kabiyers, ginagamit ko din ito sa microwave. Pag sira yung yung sa anong tawag dyan? Yung mylar. Parang mylar paper na nilagay sa loob ng microwave kung saan sumasagip ng signal. So ito, pwede din ito gawin pang replace doon mga kabiyers. Kasi subok ko na to. Ganitong ginagamit ko kasi nung na-repair ko na microwave oven ay nag-spark sa loob. Kaya at nung tingnan ko yung kanyang mylar, yung sumasagap sa antena ng signal ng TV ng microwave, yun na nakita ko, sunog na yun. Kaya ganito ang nilagay ko mga kabiyers. Yan, epektibo din to pang palit doon kasi pag bumibili kayo sa Shopee doon, ganong klaseng mahal. Tapos maliit lang yun, parang ganun lang siguro, ganun lang kalaki yun, parang pa ganun lang. Yan, ganun lang kalaki. Mahal yun sa Shopee mga kabiyers, sa online. Mahal. Yan, cutting na natin sa mga kabiyers. Yun. Tapos ito, i-label na natin ito mga kabiyers. Yun. Ganun ang paggawa nito mga kabiyers. Ito lahat mga kabiyers, ayan lang to. Mga junk lang to lahat. So wala tayong gasto dito. Kung mayroon kayong ganito, sirang yung sa solar lights nyo ay hindi na gumagana dahil sira na yung pinaka-board. So wag nyo itapon mga kabiyers. Pwede nyo pang mapakinabangan yan. Tulad itong ginagawa ko. So yan. Yan, kailangan na natin mag-isip ng mga kabiyers para pwede natin siyang pakinabangan. So ganoon na mga kabiyers. Ganun. Di ba? Ang ganda niyan tingnan at hindi na masakit sa mata yan. Hindi katulad nito, itong kanyang salamin, itong glass, parang glass niya. But actually hindi naman talaga to glass, plastic to siya Yan di ba? Klarong-klaro din yung lid. So masakit sa mata yan pag tinitigan. So itong gagawin ko, ganun ko dyan.
Hindi na yan masakit sa mata mga ka-viewers. Ayan o, hindi ba? Hindi na yan siya masakit sa mata. So ngayon, paano natin idikit yan? Simple lang, glue stick lang mga ka-viewers. Bili lang kayo ng glue stick, barato lang yung glue stick. Mura lang yung glue stick eh. So ayan mga ka-viewers, patakan na natin to ng ng glue stick para didikit yan. Yun. Ayan. Ayun. So, patakan natin dito mga ka-viewers ng glue stick sa gitna, tapos dito sa dulo. Yan, para hindi yan para tawag diyan. Yun. So, ganoon lang mga ka-viewers ang paglagay. Yan, para hindi lang matuklap, di ba? Madumi nga lang pag lighter ang ginagamit kasi siyempre yan. Humahalo yung ng lighter kaya umiitim yung glue stick, pero kailangan yan mga viewers. Ako naman talaga hindi ako gumagamit ng glue gun para tipid-tipid din sa kuryente mga viewers. So dito gumagamit ng glue gun. Mayroon naman tayong lighter. So kung mayroon kayong pangbili ng glue gun, pwede naman bili kayo ng glue gun. Ako naman kasi hindi na ako bumibili ng glue gun. Yan. Kasi kung DIY kasi, hindi naman lahat ng DIY ay kompleto tayo. Kaya kung ano yung mayroon tayo, yun lang yung gagamitin natin. DIY nga eh. Kaya nga DIY, do it yourself. So hindi naman lahat ng DIY ay kompleto ka talaga. Yung yung nasa paligid mo, yun ang gagamitin mo. Kung yung kumbaga nga ay available ba? Kung yung available. So yung gagamitin natin. So pasensya na po mga kabisa, medyo maingay yung aking mga chikiting. Naglalaro sila. Kaya pasensya na po sa ingay. So yan, tapos na yan mga viewers. Yan. So ganda ng kinalabasan, di ba? So ngayon, plug natin to uli mga viewers. I-connect natin uli ito sa ating itong 5 volts lang to mga viewers. Wag nitong supplyan ng 12 volts, masusunog ito. Dapat 5 volts lang supply nyo diyan. Kasi pang 5 volts lang talaga to mga viewers. 5 volts yung nito, output galing sa baterya. Yung mga solar light yung binibenta sa ngayon, yung nilalako. Ito na yan mga viewers. Ayan, so dito tayo. Simple pero malaking tulong mga viewers. Katulad sa akin na hindi naman ako maraming pera mga viewers, kaya kailangan ko mag-DIY para tipid. Ayun mga viewers oh. Yan. So, hindi na siya masakit sa mata. Pwede ko na siyang titigan. Hindi katulad kanina, masakit sa mata kasi kitang-kita yung LED sa loob. Yan. Ang lakas niya mga ka-viewers, oh. Yan, oh, di ba? Oh. Ang klaro ng mga viewers, ang lakas-lakas niya. Ayan, oh. Yan, oh. Ang niya mga ka-viewers, ang linaw niya. Di ba? So, pwede natin gamitin sa bahay. So, nga pala mga ka-viewers, mayroon ng ginawa dito. So, mayroon na akong natapos na ginawa kanina. So, pakita ko sa inyo yung ginawa ko kanina. So, ito hanging lang ito mga kaperso. O, yan o. Ayan. O, diba? O. So, nilagay ko siya ng alambre kasi gagamitin ko to sa maliit kong tindahan mga viewers. Yan. So, nakahanging to sa mga viewers. Nakahanging siya. Yan. So, ito na ang finished product mga viewers. Ang ginagawa ko, nilagyan ko siya ng alambre dito. Tsaka dyan, sa kaliwa, sa kabila. Yan o, diba? Para pwede ko siyang ihanging. Itong dulo niya, ito, i-fold ko lang to, i-fold. Ganun ko siya, oh, parang hook. Yan, ganun ko siya. Para pwede ko nang ihanging. O, di ba? Ilaw na. So, ito, iti-testing natin ito mga kabirsa. Pakita ko sa inyo. Yan, di ba? So, walang sayang. Walang sayang. Pag nasisira yung ganito nyo, huwag nyong itapon, basta-basta itapon. Pwede nyo pang mapakinabangan yan mga kabirsa. Kasi bibili pa kayo ng bumbilya. Magkano naman ang bumbilya ngayon? Pag LED lights, di ba? Nasa mga 200. Mahigit, di ba? Kung mataas yung wattage. So ito, mataas ang wattage nito mga ka-viewers. Yan, mataas ang wattage nito. Yan. Kung sabihin yung 50 watts, mataas pa sa 50 watts. Yan o, dalawa to eh. Yan. Mataas to mga ka-viewers. Malakas siya. Tingnan nyo yung naman o. O, yan. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kaliwanag. O, di ba? O, kung gaano siya kaliwanag. Yan o. So, hindi natin kailangang bumili pa ng ilaw. At
kung mayroon naman tayong ano, so pwede nyo siyang pakinabangan. Kung mayroon kayong ganito na sira na, so yan, pwede nyo pakinabangan mga ka-viewers. Yan, tulad ng ginagawa ko ito. So yan. O di ba? Ang ano niya, ang tawag diyan, ang lakas niya, di ba? Yan. So itong ginagawa ko sa tindahan ko to, sa aking maliit na tindahan ko to gagamitin mga ka-viewers. Yan. So nakita nyo ito, may alambre na. Ito, ihahangin ko na ito sa aking tindahan para mayroon akong ilaw. Hindi na ako bumibili ng ano, hindi ko na kailangang mag-ano pa ng 200 mahigit para makabili ng ilaw. So ito na, wala akong gasto nito eh. Ito lang, DIY lang. Ang kailangan nyo lang mga ka-viewers sa charger. Pero ano mga ka-viewers tip ko lang sa inyo mga ka-viewers, kung sa charger nga pala, kailangan 2 ampere mga ka-viewers. Kasi pag 1 ampere o hindi umabot ng 1 ampere mahigit pa, hindi siya abot ng 2 ampere, ilaw naman yung inyong ganito, umiilaw naman siya. Ang problema nga lang, iinit yung charger nyo. Yan, iinit itong charger kasi medyo mataas ang watts nito mga ka-viewers. Yan, mataas ang watts nito. Siyempre, ano din siya. So kung pag gagamitin siya ng 1 ampere lang or 500 milliampere, mainit yung inyong charger at baka masasira din naman, hindi kalaunan. So, kailangan katulad dito, pakita ko sa inyo ha. O, yan o. O. Yan o. May nakalagay dito na, hindi pala kita. Ayun o. O, di ba? Nakita nyo, output, 5 volts, and 2 ampere. Yeah, 20A. 2 ampere. Do. Dapat 2 ampere din yung inyong charger para hindi siya iinit mga ka-viewers. Kasi pag hindi abot ng 2 ampere, gagana naman yung inyong ganito, yung DIY nyo ginagawa nyo. Gagana naman to. Malakas din siya, kaso nga lang iinit itong charger, iinit pag hindi abot ng 2 ampere. So yan ang tip ko sa inyo mga ka-viewers. Dapat 2 ampere para hindi siya para hindi iinit yung inyong charger. So yan. Ito ka-viewers, ganito lang siya. Simple pero napakalaking tulong sa ating napakalaking tulong sa ating bahay. Kung mayroon kayong solar lights na sira na or sira na yung pinaka-board niya or hindi nyo na kayang i-repair, so ganito lang gawin mga ka-viewers. So ayan mga ka-viewers, nakita nyo, wait lang ha, hindi ko pa nasa isalpak kagwang na. So ayan mga ka-viewers, ayan, malakas siya mga ka-viewers. Malakas siya at maliwanag, yan So, walang gasto pag mayroon kayong ganito. Meron na kayong ilaw, nakatipid pa. Nakatipid na kayo sa gasto nyo. So, yan, huwag nyo itapon pag mayroon kayong sirang yung solar lights. Yung ilaw niya, magagamit pa yan mga ka-viewers. Yan, di ba Yan. So, yan mga ka-viewers. Yan na po ang ma-share ko sa inyo tungkol sa mga sirang solar lights natin. So, huwag nyo itapon. Katulad itong ginagawa ko, mayroon akong ilaw. Hindi na ako kailangang bibili pa ng ilaw. Yan. Yan. So yan mga viewers. Yan po ang ating mga viewers. So yan po. So yan, bago pa tayo magtapos mga viewers, ay mega love shoutout pala sa inyo sa mga patuloy sumusuporta sa aking channel. At sumusubaybay at sa mga nagko-comment sa aking mga upload. So pasensya na po mga ka-viewers kung ilang araw din akong walang upload dahil busy, tapos nung nakarang araw din ay nawalan kami dito ng supply ng kuryente. Ngayon naman busy, meron akong ginagawa kaya wala akong masyadong upload. So yan, Miguel shoutout pala sa inyo sir, Sir John Santiano. Yan, salamat sa suporta Sir John, Sir Rani Trinidad at Sir tawag yan, Lorindo Isidro. Ayan, at kay Sir Manuel Mahadukon, Sir Edgar Macam. Yan, mega lang shoutout po sa inyo mga sir. Sir Vicente Biboso Bandikilyo. Ayan, Sir Edgardo Junior Dato Talavera. Ayan, at saka si Sir Ferdy Ronquillo, Sir Binjan Calderon, Sir Emerald Kilyosa, at saka si Sir Cesar Listado. Ayan, mega lang shout po sa inyo mga sir. At ganun din sa aking mga kaibigan sa YT. Mega lang shout out po. Maya Vlogs, Andy Rabino to, Inting Butingting, Andy Rabino TV Tech, Andy Tech.
Idol, Teletech West Joyotech, Ricardo Bernardo, Fix and Review, Lodotech TV, John P. Technician, Rodopoy Studio, Ortec TV Official, Yoyong's Repair and Tutorial, Tactics Page Official, Tons Spy Vlog, Jimenez Iban Vlog, Will-Am Country Living, GOG's TV, White Ferry Horseshoe TV, Bullet Train Channel, GEG Channel, Soktik TV, Kerry Mendoza Vlogger, Chris Perez Vlog, Grover San Andres, Edstech TV, GFC TV, at saka si Lynn Abalin Lifestyle, si Buwan ng Amaw, ayan, Jos Electrical Vlogs, at saka si Idol Mercy Wirham, Amigos Amigas, John Gracia, Leo Tech, DGS Channel, Tiger Seed TV, Indites TV, Lex TV Official, Jiros Flores Mix Vlog, The Burton Channel, Sir Watkins, Life in Japan Countryside, Sir Lawen, Iconic Insight and Beyond, Dinlens TV Vlog, Naanatanan TV, Maskarang Vlogger Kono, Reyna Vlog, Lok the Great, Aling Pips, Marco Francis 713 Mix Vlog, Po The Expert, yan, Diyos Dado Vlog Channel, Lovely Mode Forever, Island Store, tsaka si AQC TV, Kisnel Channel, Lalihan Vlog, 3M Vlog, Anonymous Vlog, Jinky Inok Vlog, JWG Ward, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, DJ Disco Hunter, Epras View, DJ Lin Mix TV, Miss Jamie Balina, DGM Mix Vlog, ayan, DGM Mix Vlog, yan, gamigiran po sa inyo mga idol, at saka si Bayon TV Mix Vlog pala, yan, gamigiran po sa inyo mga idol. So yan, sa mga gusto magpa-shoutout dyan, so pwede kayong mag-comment dyan sa comment section para ma-shoutout ko rin po kayo, at sa mga mayroong katanungan dyan, so pwede kayong mag-message dyan sa comment section para tawag yan, masagot ko po yung inyong mga tanong. So yan mga ka-viewers, bago pa tayo mag-end, so kung mayroon kayong nakuha sa kunting idea sa aking i-share ngayon tungkol po sa sirang mga ganito, kung paano ito paano siya i-recycle, so sana po huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at i-share sa iba, at higit sa lahat paki-subscribe ng aking channel mga ka-viewers. Ayan. So yan mga ka-viewers, kita-kita tayo ulit sa aking next na mga video. So bye-bye po mga ka-viewers.